Dito si Tupo, huwag mong gagamitin. Dito si Martin, na meron sasabihin. Dito si George, ikaw kanya kukunin. Dito si Sean Yao, ang ganda niya ang salit. Dito si Tupo, huwag mong gagamitin. Dito si Martin, meron sasabihin. Dito si Sean Yao, ang ganda niya ang salit. Buenos días. Las Filipinas. Ang mga sapulera. Uy! Javier. Good morning. Good morning. Okay ka ba today? Are you happy? Are you feeling sad? Parang, Hindi ko half okay siya kasi half dress. parang masyado kayo maaga. Alam niyo, pasal ganito, kailangan meron kayong star complex. Kailangan Wala nalilid kang ka. pinili. At least nag-i-improve ka Oh, naman. parent tool po kasi. Uy, Alas sorry 4 dumadating eh. Lord, sorry nga pala kasi medyo unti-unti ako nag-a-adjust eh. Sige, bukas naman kalahati. Improve ka na. Meron ka na. Another 30 Ano minutes. mawawala bukas? Sure. Yung mushroom na chinelas or yung stripe mo pa siya? Hindi, unti-unti na siguro susunod 30 minutes ulit na mas maaga pa ako. Yun naman. Ayos ah. Okay, magandang umaga po mga kapatid. Paikisi namin sa inyo mga balita dire-diretso. At komentaryo walang pre, no? Pati mga balitang walang kwenta, papatulan natin. Lahat dito, sa pool! Good morning. Bangon na ha. Ito lang mga naglalagay-vlog ng mga headlines na sagot namin ang perfect na konserto ng almusal ninyo. At narito na mga balita ngayong Miyerkules. Literal na Taiwan ang nangyayari ngayon sa pagitan nila Villar at Noynoy. At banner po ng Philippine Daily Inquirer ang paglutang na nagasuporta raw ni Villar. Ito ang mga bagong ebidensya na magpapatunay na meron talagang history ng depression si Noynoy. Sagot lang ni Noy, mga desperado na ang mga kalaban niya. Hindi lang desperado, pasaway pa ang mga presidential balls, sabi ng MMDA. Sa headline ng Manila Bulletin, sina Villar at Noynoy daw ang may pinakamaraming illegally posted campaign materials sa Metro Manila. Banta ng MMDA, pwede nilang kasuhan ang mga pasaway na kandidato. Ang local absentee voting ngayong araw ang headline ng Philippine Star. Higit 20,000 pulis at sundalo ang nakatakdang bumoto simula mamayang alas 7. Tatakbo ito sa loob ng 3 araw sa iba't ibang PNP at AFP headquarters sa buong bansa. Well, bayan naman ng Manila Standard ang pinaniniguro ni Noynoy na siya ay wala ng iba pa ang mananalong presidente. Yun, no? Well, ang tanging makakapigilan daw kay Noy ay kung madadaya siya. Iba na rin daw ang labanan ngayon at automated na. At tulad din ng mga naunang babala ng kampo niya, baka magka-EDSA revolution muli kapag nabigo si Noy. Sabi, EDSA lang. Bagong kasi. Ayun naman tayo. Hindi pa naman tapos ang laro eh. I think... Bale mo, umabol si Jambi Madrigal, di ba? Wala, baka si Nick Perlas umabol. Hindi ba? Ito, baliw na siguro si Noynoy Aquino sa di matapos-tapos na issue ng diferensya raw niya sa pag-iisip. Bagong findings ng diferensya raw ang hawak ng taga-suporta ni Villar sa pool ni Fritzy Caviar. Balita niya. Kilala nito, si Guido Delgado, ang lalaking naglabas sa media na panibagong psychiatric report na nagsasabing dumaan sa matinding depression si Senador Noynoy Aquino. Pero agad din nilinaw ni Villar na hindi niya kapartido si Delgado at di pa niya nakikita ang mga dokumento. Well, si Guido Delgado, kung siya yung tao na yun, sila na kuya. Ngayon pa ba, hindi sa membro ng partido. Ang pagkapangulo ay isang posisyon na araw-araw